Uy, si Ate May. Uy, Ate May, kamusta na po? Oo, kamusta ka? Okay naman po. Saan ka galing? Nag-ikot-ikot po, naghahanap po ako ng extra na trabaho. Oh, kamusta? May nahanap ka? Meron naman po ako ng pagpasahan kanina. Oh, ano daw sabi? Tatawag daw po para sa entrevista. Oh, di ba igil naman, ano? Sana matanggap ka. Po. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit namumutay yung mata mo? May ano po ako, may allergy po ako eh. May allergy ka? Opo. Anong allergy mo? Ano po siya, allergic rhinitis po. Pag po nakaka-encounter ako ng mga matatapang na amoy or nakakaamoy po ng usok, inaatake po ako ng allergy ko. Nako, kailangan maagapan mo yan. Halika, samahan kita kay Dr. Eri kasi hindi maaaring hindi mo yan pinagbabawalang bahala. Kasi alam mo, pag yan ay pinabayaan mo, baka lalo pa yung lumala. Mabuti na lang, malapit-lapit tayo kay Dr. Eric. Dito na po? Oo, dito na. Ang init na ha. Alam mo, wala na, hindi na sa summer. Maano na, mainit Patapos na. na po yung winter. Halika dito. Hello. Hola. Hola. Halika dito. Hola, Doc. Hola, good Hello afternoon. po. Kamusta ka po? Mabuti. Kumusta kayo? Mabuti po. Kasama ko po si Gian kasi meron po siyang allergy. Ayan. Kumusta, Gian? Nakakaamoy po ako ng mga matatapang na amoy or scent tulad po ng matatapang na pabango o usok po. Yun po yung nagtitrigger ng allergy ko. Or minsan naman po sa gabok, pag nakakalanghap po ako ng alikabok, ayun po, nag-uumpisa na po akong mag-atching, magluha po yung mata. Pag ang isang tao ay mayroong allergy, ang kadalasan ng mga simptomas, gaya nung sinabi niya, pag siya ay nakakaamoy ng usok o mga matatapang na chemicals o may nalalanghap na mga pollen, siya ay nagkakaroon ng pag-hatching, barado ang ilong, nagluluha, o kaya minsan may sipon na lumalabas sa kanyang ilong, o kaya minsan naman ay sumasakit ang kanyang lalamunan, o kung talagang nagiging worst, minsan masakit ang ulo, o kaya nagkakaroon ng lagnat. Yun ang mga typical na mga simptomas ng ang isang tao ay mayroong tinatawag na allergic reaction. Yung kanyang problema, ang tawag doon sa ganung sakit, mukhang mayroon siyang tinatawag na allergic rhinitis. Pag ang isang pasyente po ay nakakaramdam ng mga ganyang simptomas, ang pinakamagandang gawin ay magpakonsulta po agad kayo sa doktor. Kasi napaka-importante na sa lalong madaling panahon, madiagnose ng tama kung ano ang iyong nararamdaman. Kasi hindi naman lahat na may ubot-sipon kadalasan ay allergy. Ngayon, kung talagang yan ay masigurado nating allergy, ang inyong doktor ay magbibigay sa inyo ng mga gamot na pwede ninyong inumin o pwedeng i-spray sa ilong. Depende po kung gaano kalala ang inyong nararamdaman. Kung yan ay mild to moderate, pwedeng isang gamot lang ang pwede ninyong inumin. Anong ginagawa mo diyan pag nagkakaroon ka ng mga ganong simptomas? May iniinom ka bang gamot o ano ginagawa mo? Meron po akong mga tinitake na gamot na nireseta po sa akin nung nagpa-check up po ako sa Pilipinas. Meron din po akong ini-spray na gamot sa ilong ko every morning po and evening. Tapos po kasabay din po nun yung mga gamot na nireseta sa akin. Ang unang dapat nating gawin kung meron kayong mga allergy is to avoid kung ano po yung nakakapag-trigger sa inyo ng allergy. Halimbawa, kung kayo ay nag-allergy sa alikabok, so iiwasan ninyo yung mga alikabok. O kaya kung sa trabaho ninyo may mga pollen na nasa inyong kapaligiran, pwede nyo gumamit ng mask. Instead na magtitake agad kayo ng gamot, pwedeng avoid muna the allergens. Pwede kayo magsuot ng mask. O kaya kung nasa bahay, isarado ninyo mabuti yung mga pinto para hindi kayo
hindi nakakapasok yung mga alikabok at pollen. And also, napaka-importante din po na dapat we observe proper hygiene. Kasi if we observe proper hygiene, naiiwasan din natin yung mga ganyang klase ng sakit. Sa simpleng paliligo araw-araw, yan po ay napakalaki ng bagay para kahit paano ay maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga allergic reaction, lalo na po ngayong season na ito. Ang allergy po ay hindi basta-bastang sakit. Ito ay maaari magdulot ng mga ibang komplikasyon sa ating katawan. Ang isang simpleng sipon, pwede po yan na maging infeksyon ng ating lalamunan, na magkaroon tayo ng sore throat, o pag talagang hindi natin, pag ating napabayaan, pwede ito magkaroon ng mas grabing komplikasyon. Pwede magkaroon ng infeksyon sa ating baga o sa ibang parte ng ating katawan, na mas malubha ang ating mararamdamang sakit. So wag po nating baliwalain ang simpleng allergy lang, kasi may mga allergy po na pwede mag-trigger ng yung tinatawag na asthma, yung asthmatic attack. Ngayon, yung asthma, napakadelikado po nun, kasi may mga taong namamatay dahil lang sa atake ng asthma pag hindi agad na agapan. So wag po nating binabaliwala pag tayo may naramdaman na simptomas, tayo ay magpa-check up. Iwasan po natin na mag-self-medicate o yung mga gamot na hindi naman reseta ng doktor, na i-recommend lang ng kung sinong mga kakilala natin, na basta na lang nating iinumin, na hindi naman talaga hindi naman prescribe ng inyong doktor. So napaka-importante po na magpa-check up, mag-self-medicate. And isa pa din pong importante, siyempre, sabi nga nila, prevention is much better than cure. So, dapat lagi tayong healthy, eat healthy diets, tapos iwasan yung mga bisyo, yung paninigarilyo, pag-inom, kasi it can also weakens our immune response, para lagi lang tayong healthy at hindi tayo nagkakasakit basta-basta. Actually, wala naman talagang gamot yan. Yan na yan. Ang magagawa lang natin is to control the symptoms, na kung ikaw ay makati ang iyong mata, wag kang mangati. Kung barado ang ilong, wag kang mahirapan huminga. O kaya kung masakit ang lalamunan, mabigyan ka ng gamot. But ang allergy kasi, wala na talagang gamot yan. Yan na yan. Pag kung ikaw ay may allergy, every time na magkakaroon ka ng exposure sa mga ganyan, mga pollen o sa mga alikabok, magkakaroon ka ng allergy. So dapat maging aware ka na mayroon kang allergy, para naiiwasan kung ano yung nagiging cause ng yung allergy. And at the same time, pag nagkakaroon ka ng symptoms, alam mo na kung anong yung dapat gawin. Kadalasan kasi sa allergic rhinitis, yung tinatawag na stational o seasonal. Mayroon lang namang period kung kailan siya umaatake. Hindi naman siya umaatake ng all over the year. Mayroon lang siyang certain period o time. At napaka-importante, kung kayo talaga ay mayroong asthma o grabe ang inyong allergy, napaka-importante na magkonsulta sa espesyalista o yung mga tinatawag na allergologist, para mabigyan kayo ng gamot to prevent the attack, or to prevent any severe symptoms. O Gian, ngayon alam mo na kung ano yung mga dapat mong iwasan, ano yung mga dapat mong gawin. At kung ano man at mayroon ka mga katanungan, magkonsulta lang sa akin para malaman mo kung ano pa yung mga gusto mong malaman, o kung mayroon ka mga tanong tungkol sa iyong kondisyon. Okay? Thank you po, Doc. Okay, walang anuman. Salamat din sa iyong pagbisita sa aking clinic. O ayan, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Pag Opo. sinumpong kanyang rhinitis na yan. Alam ko na, mas naging aware po ako sa mga gagawin ko, kung paano po siya makokontrol. Oo, kaya dapat sundin mo lahat yung mga payo ni Dr. Eric. Para sa'yo din naman yon. Maraming salamat po, Ate Miss, sa pagsama sa akin kay Doc Eric para magpa-check up. Walang anuman, kung ano man ang may tutulong ko, magsabi ka lang, kontakin mo lang ako. At kung pwede naman ako, sasamahan talaga kita. Thank you po. Okay.